So again, good evening ho sa inyong lahat mga kapatid at muli po salamat sa ating napakabuting Diyos na minsan pa tayo ay pinagkalooban niya ng pagkakataon sa gabing ito upang siya po ay ating sambahin, awitan, tayo ay makapanalangin at makapag-aral ng salita ng Diyos, makapag-fellowship at alam niyo po ba na tayo ay nag-o-observe ng Sabat. Alam niyo po ba yon? Nag-o-observe tayo ng Sabat. Kasi ang Sabat ay nag-i-start ng 6 o'clock ng gabi. No? Yun po ay kaninang 6 o'clock ay nag-start na ang Saturday. So kaya ito pong weekend worship service natin, tayo po ay nag-o-observe ng Sabat sa mga oras na ito. No? Kaya hanggang bukas po yan, ang Sabat ay hanggang bukas ng 6:00. So, kaya kayo po, tayo na uma-attend ng ating weekend worship service ay nag-o-observe tayo ng Sabat. Sayang lang ho, no? Maraming mga kapatiran ang hindi nakaka-attend at hindi nakakapag-observe ng Sabat na ito ay ipinag-utos ng Diyos na i-observe at ito ang araw, no? Ito lang ho ang araw na idiniklara ng Diyos na holy at meron pong spiritual na blessing ang ginagawa po nating ito. Kaya sana ay marami po tayong ma-encourage na kapatiran na kung wala naman silang ginagawa sa kanilang mga tahanan, wala naman sila sa place of work, sila ay nasa bahay lang, sana'y maka-attend sila, no? Dahil hindi lamang po ito aaral tayo ng Bible, we are observing Sabbath at this very moment. And God is pleased when we are doing this. And meron pong spiritual blessing yan na kaloob ng Diyos, no? Kaya sana encourage natin the family, mga church members, mga kapatiran na umattend nitong weekend worship service, no? At napakaluwag na nga po dahil nasa bahay lang tayo, may mga internet connection naman tayo, wala naman tayo sa kagubatan, tayo ay nasa syudad at meron tayong access sa ganitong technology na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para magamit natin, di ba? So hindi na tayo aalis ng bahay, hindi na tayo pupunta sa church, hindi na tayo magko-commute o magda-drive at kung umuulan, di naman tayo mababasa, nasa bahay lang tayo, pwedeng nasa salas tayo, pwedeng nasa dining table tayo, pwedeng nasa kwarto tayo, no? Na pero yun nga po ay marami pa rin ang hindi nakaka-attend ng weekend worship service natin, which is practically, biblically, we are observing Sabbath sa ginagawa po natin na ito. Kaya God bless you mga kapatid sa inyo pong walang sawang pag-attend dahil kung hindi nyo po nare-realize yan, no, na nag-o-observe tayo ng Sabbath at nalulugod ang Diyos dyan sa ginagawa po natin na yan. No? So, kaya nag-start po yan kanina pang 6:00 ng gabi. Nag-start na yung Sabbath hanggang bukas yan ng 6:00. So, right now, again, ulitin ko po, God bless us all for observing the Sabbath. No? Tayo po ay saglit na manalangin, mga kapatid. Aming Amang Diyos, tunay na napakabuti mo sa amin, napakadakila mo. Salamat po sapagkat walang sawa ang iyong pagmamahal sa amin. At kahit na kami po ay nagkakamali, nagkakasala, sa aming paglapit sa iyo, kami ay pinapatawad mo, nililinis mo kami sa aming mga kasalanan.
Tunay nga po na mahaba ang iyong habag, mayaman ang iyong biyaya. At kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito na muli ay meron kaming opportunity to learn from you. Kaya hinihiling po namin sa iyo na buksan mo po, Ama, ang aming mga isipan, bigyan kami ng karunungan, ito ay aming maintindihan, at dalangin namin na ito po ay aming maisabuhay, ito po ay magpalago sa amin, magpalalim ng aming pagkakilala sa iyo. Kung kaya't hiling po namin, O Diyos, na sa pag-aaral namin ng iyong salita habang kami ay binibigyan mo ng kaliwanagan, habang kami ay binibigyan mo ng karunungan at kami natututo, ay lalo ka pa po naming makilala, lalo ka pa po naming masamba at mapuri, O Diyos. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod, na siyang tagapaghatid ng iyong mga salita sa gabing ito, at ang aking pong mga kapatiran na matyagang sumusubaybay sa mga pag-aaral na ito. Sila man din po ay bigyan mo ng kaliwanagan at bigyan ng karunungan ito ay maintindihan. Salamat po, O Diyos, maging sa technology na ito na ginagamit mo upang kahit nasa kanya-kanya kaming mga tahanan, ay nagkakasama-sama kami sa ganitong kaparaanan. God bless us tonight, Lord. This we pray in Yeshua's name. Amen and amen. Pagpapatuloy lang po natin yung Matthew chapter 18. Hindi ko na po babalikan, mga kapatid, yung mga nakaraang tinalakay natin kasi sa tingin ko naman po ay naintindihan ninyo, at ito ay sa tingin ko naman po ay maliwanag na nakarating sa inyo ang mensahe. At kung gusto nyo pong reviewin, naka-upload naman yan, no? Makikita nyo naman po yan doon sa Facebook natin, kaya pwede nyo po siyang balik-balikan. Tuloy na po natin yung pag-aaral natin sa Matthew chapter 18. At sisimulan po natin sa verse 20 dahil dito po tayo tumigil, no? For wherever 2 or 3 are assembled in my name, I am there with them. So, alam na ho natin lahat, mga kapatid, kung ano ang tamang context nito, no? Alam na ho natin kung ano ang ibig sabihin niyan. So, yung matagal nating pinaniwalaan ay nakita ho natin nako-correct sa mga sa ngayon, at nakikita ho natin na unti-unti pinapakita ng Diyos sa atin kung ano ang ibig sabihin talaga, kung ano ang context niya. No? So, alam niyo po ba na mga Hudyo, sa mga Hudyo po, para ma-consider nila yung prayer meeting, kasi madalas po ginagamit natin ito sa prayer meeting na madalas sa prayer meeting natin nadidinig ito na 2 or 3 are gathered in my name, I am there with them. So ang isip natin, pagka tayo'y mag-gather for prayer, doon ang Diyos sa ating kalagitnaan. Bagamat totoo naman po yun, kasi ang bawat isa po sa atin is the temple of the Holy Spirit, di ba? So kaya sa tuwing naman tayo'y mag-gather for prayer, totoo naman na nandoon ang Diyos. Kaya lang po, hindi ito yung scripture, no, na nagre-refer doon. Kasi itong scripture na ito, yung verse 20 na ito, ay wala pong kinalaman ito sa prayer. Hindi po prayer ang context nito, no? Katulad nga po sabi ko kanina, sa mga Hudyo po, para maituring po nila, no, na para maging kumbaga po ang maging may requirement sa kanila para po matuloy kumbaga prayer meeting, sabihin na natin ganon. Kailangan po 10 pataas. 10 pataas, sabi dito 2 or 3 di ba? So talagang walang kinalaman po ito sa prayer. So ang mga Hudyo, kaya po pagka tinawag na synagogue, dapat 10 pataas ang uma-attend doon. Kasi most of the time, sa pagtitipon po nila doon, they gathered together for prayer also. So kaya po sa kanila, 10 pataas dapat para kumbaga, quote-unquote, matuloy yung prayer meeting. Parang ganun po yun. Okay? Now, verse 21 po. Then came alam mo natin si Peter yun, ano?
Then Peter came up and said to him, Rabbi, how often can my brother sin against me and I have to forgive him as many as 7 times? Now, kalimutan niyo po yung mga verses, no? Kasi baka akala natin dito sa verse 21 nagpalit na ng topic nagpalit na ng context, nagpalit na ng topic ang Diyos. Hindi po. Pag tiningnan niyo po yan, yaan ay kaugnay pa rin po yan nung verse 15, no? Ano po ba yung sinasabi sa atin do sa verse 15? Tingnan nga ho natin, basahin natin ulit yung verse 15 nitong Matthew. Kaya lang wala na ho diyan sa aking screen. Basahin ko lang ho ulit. O, kung may Bible ho kayo ay balikan niyo po yung verse 15. Ano po ang sinasabi do sa verse 15? Sabi diyan, if your brother sin against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Okay? So yun po yung verse 15. If your brother sins against you. So maliwanag po, alam na natin dyan na hindi tumutukoy yan sa mga criminal offense. Okay? Yan po ay tumutukoy, wala po itong kinalaman doon sa mga basta anything that has something to do with criminality, hindi po yun yung tinutukoy na sin dito. No? So, pero tingnan natin yung kaugnayan. Sabi doon sa verse 15, if your brother sins against you, go and tell him his fault. Ngayon, ang tanong ni Peter, eto sa verse 21, Rabbi, how often can my brother sin against me? And I have to forgive him. So nakita niyo po yung connection? No? So, kasi sabi ni Jesus Christ sa kanila, if your brother sin against you, go and tell him his fault. Between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. So ang tanong ni Peter ngayon kay Jesus Christ, Lord, ilang beses naming patatawarin? Diba? Kasi po, alam naman natin, may mga tao po kasi talaga na naging naging expert na doon po sa paggawa ng, kumbaga, naging expert na sila sa paggawa ng mali, naging expert na sila sa paggawa ng kasalanan sa iyo, tapos napakadali ring umamin. Di ba? Tapos gagawin na naman. So magkakasala naman, tapos gagawin na naman. Di ba? Parang, sa totoo lang, napakahirap nun, di ba? Parang, sincere ka ba talaga sa paghingi mo ng tawad? Paulit-ulit na lang Paulit-ulit na lang, di ba? Na ginagawa mo yan. So hindi ka sincere, hindi ka talaga humihingi, hindi ka talaga nagsisisi. Yun ang madalas po nating sinasabi. Kaya si Peter ganun din Kasi sabi ng Panginoong Hesus sa kanila nga, doon sa verse 15, kapag ka nagkasala yung kapatid mo sa iyo, kausapin mo. So binigay niya yung formula kung paano i-correct yung Pero sabi ni Peter, gaano namin kadalas patatawarin? No? Sabi ni Peter, as many as 7 times. No? So, sumagot po ang Panginoong Hesus. Sabi niya, no, not 7 times, answered Yeshua, but 70 times 7. Now, pagka simple mathematics po, pag tiningnan natin, 70 times 7, 490. So, ibig sabihin ba, pagka yung kapatid natin nagkasala, ililista natin, nakaisa ka na ha, tapos nagkasala ulit, nakadalawa ka na, patatawarin pa rin kita. Nakatatlo ka na, patatawarin pa rin kita. Ngayon, umabot na siya ng 489. Isa na lang isa na lang. Pag nagkasala ka pa, hindi na kita patatawarin. So, umabot ng 490, yun, no? Sabi, na-reach mo na yung limit mo. Pagdating ng 491, hindi na kita patatawarin. Kasi sabi ni Jesus Christ, 70 times 7. 490. Yun po ba ibig sabihin nun? No? Well, ito pong number na ito ay hindi for tabulation purposes. Hindi natin itatabulate yung pagkakasala ng tao sa atin, ng kapatiran especially, hindi natin ililista. At pag naka 490 na siya, yung pang 491 hindi na natin patatawarin. Hindi po, ito pong number na ito ay nagre-represent lamang yan ng limitless. Yung number po na yan
ay nagre-represent lang ng limitless. Nang ibig sabihin po ay walang limit ang pagpapatawad. Walang limit ang pagpapatawad. Kada may makakagawa ng kasalanan, humingi ng tawad sa atin, nagsisi, patatawarin natin. Nagkasala na naman, humingi ng tawad, patatawarin natin. So, walang limit. Kaya nga po medyo mahirap ito, di ba? Kung meron nga po mga kapatiran na naging expert na sa paghingi ng tawad at paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit. Hindi sila nadidisiplina, hindi na nagsasuffer doon sa consequences ng sins nila. So, pero ang sabi po ng Panginoon dito, patawarin eh. No, limitless ang ibig sabihin nun yan eh. Sabi niya kay Peter, hindi 7 times. Ang sabi ni Jesus, kung titingnan, kung ipaparaphrase po natin yung sagot ni Jesus Christ, hindi 7 beses, kundi limitless. Yun po yung ibig sabihin ng 70 times 7. Walang hangganan, walang limit ang pagpapatawad. No, kaya ho ba natin 'yon? No? Siyempre po sa tulong ng Panginoon, ay kakayanin natin. Pero kung tayo lang siguro sa sarili natin, parang mahirap po 'yun no? Makatatlong beses lang na paulit-ulit, parang ano na tayo di ba? Irritable na tayo Ano ka ba? Tutok ka bang nagsisisi? Hindi ka naman talaga nagsisisi, paulit-ulit ka na lang Pero ito po, ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay limitless. Sabi niya sa verse 23, because of this, the kingdom of heaven may be compared with a king who decided to settle accounts with his deputies. Okay, now, pagkatapos po nun, para mas maintindihan, para mas maintindihan ng mga disciples niya kung ano yung isinagot niya kay Peter na yon, nagbigay po siya ng parable. At ito na nga po, itong binigay niya itong parable na ito. Because of this, the kingdom of heaven may be compared with a king who decided to settle accounts with his deputies. Right away, they brought forward a man who owed him many millions. And since he couldn't pay, his master ordered that he, his wife, his children, and all his possessions be sold to pay the debt. So, alalahanin po natin, ito ay isang parable. Ang isang parable po, mga kapatid, ay naglalahad sa atin ng isang moral lesson lang. Hindi po ito iba't ibang moral lesson. Isa lang ang moral lesson yan na itinuturo sa atin ng parable. At ang parable na ito ay hindi po ito totoong karakter, no? Ito yung hari, tapos mayroon talagang lalaki na napakalaki ng pagkakautang, kundi ito pong karakter dito na hari, yung lalaki, itong asawa at mga anak niya, ito po ay para lang mas maintindihan ng mga disciples niya kung ano yung gusto niyang ipunto dito, no? Remember, ang itinuturo niya rito is kung ano ang kingdom of heaven. No? Kung ano ang yun na nga, yung kingdom of heaven. Sabi diyan, no? Sabi diyan, verse 25, and since he couldn't pay, his master ordered that he, his wife, his children, and all his possessions be sold to pay the debt. Verse 26, but the servant fell down before him, be patient with me, he begged, and I will pay back everything. Now, pag tinignan natin dito, yung verse 24, sabi, right away, they brought forward a man who owed him many millions. Now, ang ibig sabihin po niyan, yung ding many millions na yan, ang ibig sabihin niyan, ay may pagkakautang ang lalaking ito na wala na pong tsansa para mabayaran. Kahit na ilang libong taon pa na magbayad siya, hindi niya na mababayaran dahil kumbaga talagang baon na siya sa utang dito. So again, ulitin ko po, no? Hindi ito totoong nangyari. Ito isang parable lang. Para lang paliwanag ng Panginoong Jesucristo kung ano ang ibig sabihin niya doon sa isinagot niya kay Peter na ang pagpapatawad ay walang hangganan. Limitless ang pagpapatawad sa isang kapatid na nagkasala sa iyo. No? So may servant, no? Yung hari, may servant siya na may malaking pagkakautang sa kanya na walang kakayahang bayaran yon.
So kaya siya po ay nagpatira pa doon sa hari at ang sabi niya, "Be patient with me," he begged, "and I will pay back everything." Now kahit po yung lalaking ito na humihingi na nagmakaawa doon sa hari, alam niyang hindi niya na mababayaran yung utang niyang yon. No, yun po yung ano doon, yun po yung na scenario diyan. Hindi niya na alam niyang hindi niya na mababayaran yon, alam ng hari na hindi niya mababayaran yon. So wala na siyang way para mabayaran pa yung utang na yon. Sabi sa verse 27, so out of pity for him, the master let him go and forgave the debt. Okay? So, sa ibang translation po, ang sabi doon, may malaki siyang, ang utang niya is nasa 10,000 talents. Again, it is an expression na yung pagkakautang niya ay wala nang way para mabayaran yon. Hindi niya na kayang bayaran yon. Hindi niya na mababayaran yung pagkakautang na yon. Alam yun ng hari, alam niya rin yon. So, nagmakaawa siya dun sa hari, bigyan pa siya ng panahon, pero alam niya sa sarili niya na kahit bigyan siya ng 10,000 taon, hindi niya na mababayaran yon sa sobrang laki ng pagkakautang niya. So out of pity for him, the master or the king let him go and forgave the debt. So yung hindi niya na mababayaran na utang na yon, pinatawad siya ng hari. But as that servant was leaving, he came upon one of his fellow servants who owed him some tiny sum. Yung tiny sum po dito ay ang equivalent daw po niyan ay nasa 3 buwang sweldo. Sa madalit salita, kayang bayaran, no? Mababayaran 'yon. So itong servant na ito na napakalaki ang pagkakautang do sa hari na hindi niya na kayang bayaran 'yon kahit bigyan pa siya ng 10,000 taon para bayaran, hindi niya mababayaran 'yon. And yet pinatawad ng hari ang lahat ng utang niya. So parang wala siyang utang. No? Pinatawad. Pero itong servant na ito, meron ding nagkakautang sa kanya na kapwa niya servant. At ang utang lang sa kanya ay katumbas ng 3 buwang sweldo. So which means, kayang-kayang bayaran yon. And yet, he grabbed him and began to choke him, crying, "Pay back what you owe me." So, sinakal niya pa, no? Sinakal niya pa yung kapwa niya servant na may pagkakautang sa kanya, na ang utang naman sa kanya is equivalent lang sa 3 months na sweldo na kayang-kayang bayaran, mababayaran yon. Pero ang ginawa niya po ay sinaktan niya pa. Sinaktan niya, no? He grabbed him and began to choke him, sinakal. Tapos pinagsisigawan niya na, "Pay back what you owe me." Bayaran mo yung utang mo sa akin. His fellow servant fell before him and begged, "Be patient with me and I will pay you back." So ito rin yung hiningi niya di ba? Ito rin yung pakiusap niya dun sa hari na may malaki siyang pagkakautang Nabigyan siya ng panahon at babayaran siya. Alam niya na hindi niya mababayaran yon. Ito namang kapwa niya servant, alam niya na kayang bayaran yon. Bigyan lang ng panahon, mababayaran siya. Pero ito po ang naging tugon niya, but he refused. Instead, he had him thrown in jail until he should repay the debt. No? He refused. Instead, he had him thrown in jail until he should repay the debt. So right away po ay pinakulong niya yung lalaki o yung kapwa niya servant na hindi makabayad sa kanya. Okay? So, ano po ang nangyari dito? When the other servants saw what had happened, they were extremely distressed. So nakita nila yung pangyayari. No? Nakita rin nila kung paano siya pinatawad ng hari at nakita nila kung paano hindi siya nagpatawad ng kapwa niya servant na may pagkakautang sa kanya. So, and they went and told their master everything that had taken place. Then the master summoned this servant and said, "You wicked servant, I forgave you all the debt just because you begged me to do it. Shouldn't you have had pity on your fellow servant just as I had pity on you?"
And in anger, his master turned him over to the jailers for punishment until he paid back everything he owed. This is how my heavenly Father will treat you unless you each forgive your brother from your hearts. So, ano po nangyari? Dahil siya pinatawad sa utang na hindi niya na mababayaran, pero itong kapwa niya servant na may utang sa kanya na kaya namang bayaran, pero hindi niya pinatawad, pinakulong niya, at nakita ito ng ibang mga servants, ni-report siya doon sa master nila. At nagalit po yung master, pinatawag siya, no? At siya ay itinapon po doon. Ang sabi dito, his master turned him over to the jailers for punishment. So ang dating ho sa atin nito, mga kapatid, ay pinakulong siya. So parang ang naging punishment niya lang ay nakulong siya. No, yun ang dating sa atin dito kasi sabi diyan, his master turned him over to the jailers for punishment until he paid back everything he owed. Actually, yung pong word dito na jailers in the Greek language po, ito ay basatines, basatines, parang ganun po, no? Ano ko na lang po, parang yun ang pagkaalala ko sa Greek word niya. Pero ang ibig sabihin po nun is torturer. So hindi lang ho siya basta ibinigay sa jailer. Siya po ay ibinigay sa isang ng torture. So ang ginawa po sa kanya dito ay siya ay tinorture. No? Tinorture siya ng tinorture. Ang sabi diyan, until he paid back everything he owed. Hindi niya na nga ho mababayaran yun eh. Wala nang way. Kahit bigyan nga pa siya ng 10,000, kahit bigyan pa siya ng eternity, hindi niya na mababayaran yung napakalaking utang niya na yon sa hari. Kaya ang ibig sabihin po niyan, siya ay tinorture for eternity. So, ganun po yung dating noon. Siya ay tinorture for eternity. So, ano sabi po ng verse 35? This is how my heavenly Father will treat you unless you each forgive your brother from your hearts. So ang nais po ng Panginoon, mga kapatid, ay gayahin natin ang Diyos. Ang Diyos po, kada tayo magkakasala, lalapit tayo, pinatatawad tayo ng Diyos. Di ba? So, sa madalit salita, walang parang sinasabi doon, walang limit. Ilang beses ba tayo nagkakasala sa isang araw? Ilang beses tayo nagkakasala sa loob ng isang linggo? Hindi lang ho yan sa kahit sa isip natin eh. Di ba? Sa isip, sa salita natin, sa ating pong aksyon, napaka-prone natin talaga na tayo'y magkasala. So tayo po ay, bagamat hindi ho tayo living in sin, but we are committing sin. No? Yun nga lang, hindi na katulad nung dati na wala tayong pakialam kapag kahit magkasala tayo, masaya pa tayo, natutuwa pa tayo, kinukwento pa natin, pinagmamayabang pa natin. Pero ngayon hindi, pag nakagawa tayo ng kasalanan, yun nga lang po nakapag-isip tayo ng masama sa kapwa natin. Yung nakapagbitaw tayo ng salita kahit hindi natin sinasadya, nakasakit tayo ng damdamin. Yung ating pong aksyon ay nakasakit ng damdamin, nakasala tayo sa kapwa natin. Hindi na ho tayo mapakali, di ba? Kaya agad-agad tayo ay humihingi ng tawad sa Panginoon. At alam po natin na based on scripture, na ang sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So we have the assurance from God na if we confess our sins, He will forgive us. So kaya pag nag-confess tayo sa Panginoon, pinapatawad tayo kahit ilang beses tayo nagkasala, nagkamali, tayo ay pinapatawad ng Diyos. So ang gusto ng Panginoon ay yun po yung gayahin natin, yun yung kopyahin natin. At dahil ang sabi ng Panginoon, ganito ang kaharian ng Diyos. No? Kumbaga ang kaharian ng Diyos ay ang karakter niya ay nagpapatawad ng kasalanan ang isang tao ng walang limit. At kahit gaano kalaki pa yung nagawang kasalanan, ay nagpapatawad ang tao, no? So, yun nga lang po, tinalakay na rin natin noong nakaraan na may mga pagkakasala po na pwedeng, kumbaga may pagkakasala ang kapatiran na
na pwedeng i-handle ng church at para i-resolve yon, pero meron din hong kasalanan na nagagawa ang kapatiran na dapat husgado na talaga ang na rumiresolba nun, no? Alam niyo po ba nung last Friday, pagkatapos ho ng ating ng ating weekend worship service, kami po ay nagpapahinga na mag-asawa, may tumawag ho sa akin, no? At malungkot na balita, dahil ang balita niya sa akin, sila ay lumipat na ng ibang church, hindi na sila nag-church doon sa church na yon, lumipat na sila. Ang kadahilanan po ay yung pastor, ito po ay sa ibang bansa, no? Ang kadahilanan po ay yung pastor ay yung mga anak ko, no, mga anak, 2 anak na lalaki ay nakakumit ng pangmomolestya sa youth ng simbahan nila na hindi dinidil ng simbahan. Hindi po kinokorek. No? Walang correction na nangyayari, walang disciplinary action na nangyayari. So ang nangyari po dahil hindi na daw po ito naging healthy, kaya unti-unti nag-alisan yung mga members. And ang pinakamalungkot po, nagsara yung simbahan. Natigil po yung simbahan. Nawala na, na-dissolve kumbaga. Dahil po dun sa mga ganoon. No? Yun po ay hindi mababaw na pagkakasala yun. Mabigat na pagkakasala yun. No? 2 anak pa ng pastor ang nangmolestya doon sa mga youth ng simbahan tapos hindi po kinokorek. No? Hindi dinidil. Okay? So kaya siyempre po, alam niyo po ang mercy, no? Ang mercy. Let me tell you this. Ang mercy po hindi ibig sabihin na kapag tayo ay nagkaroon ng mercy dun sa taong nagkasala, ay hindi na natin papapanagutin siya sa kanyang kasalanan. Okay? So nandoon po ang habag, pero dapat managot siya sa kasalanan ang ginawa niya. At ang mercy po, hindi ibig sabihin na kahit na siya ay guilty, ay sasabihin natin, dahil nahabag tayo, dahil naawa tayo, hindi na natin siya sasabihin guilty. Hindi po. Sapagkat ang mercy, mga kapatid, pag tiningnan po natin ang mercy ng Diyos ay merong love, pero merong pong wisdom. Oh? So kaya, hindi po pwede na kahit na guilty, dahil nahabag tayo, ipopronounce natin na hindi na siya guilty at babaliwalain na natin yung kanyang nagawang kasalanan. Ang mercy po ay kung siya ay proven guilty, ia-apply natin kung ano yung consequences sa kasalanan ginawa niya. Yun po ang mercy. Kasi ang mercy ay merong love at merong wisdom. Diba? So gagamitin po natin ang wisdom natin. Hindi po ibig sabihin, nakakaawa, wag na natin parusahan. Hindi po. Parang sa anak natin, nakakaawa naman, wag na natin paluin. Hindi ho natin kinokorek. Hindi ho natin dinidisiplina. Kinukonsinti natin. Pag ganun ang ginawa natin. Kaya yung pong example ko sa inyo kanina, no? 2 anak ng pastor at nang molestya ng mga youth, hindi ho dinil. Bakit ganun? Kasi anak ng pastor. Yung kinukwento ko po sa inyo, di ba? Yung kapatid ko. Bakit ayaw disiplinahin ng pastor, yung ministry head na nagtangkang mang-rape dun sa pamangkin ko? Ang katwiran ng pastor, kasi mawawalan siya ng ministry head ng praise and worship, mawawalan sila ng praise and worship sa church kapag kadinisiplina. Ganun po yung ano. So ano nangyari? Hindi lang ho yung praise and worship ang nawala yung simbahan. Ganun din po yung nangyari. Tumawag sa akin nung Biyernes po ng gabi, no? Mag-aalas 11 na yata ng gabi nang ako po ay tawagan at yun ang kinukwento sa akin. Dissolved na yung simbahan nila dahil po hindi dinisiplina ng pastor yung mga anak na nakakumit ng
hindi po petty na kasalanan yon. Yun po ay hindi lang basta naka-offend. Ito po ay nang molestya. No? Sexual abuse, kumbaga po, ang ginawa. Hindi dinil. So, kaya pwede ho tayong magpatawad ng tao na nagkasala, pero dapat i-apply kung ano yung consequences, kung ano yung dapat na kumbaga po parusa sa kanya. Kaya dito anong ginawa po ng master? Ibinigay po doon sa nagto-torture. Di ba? Pina-torture. So, kasi ikaw nakaranas ka ng awa sa akin, pinatawad ko yung utang mo na wala nang paraan para mabayaran mo dahil nahabag ako sa iyo. Pero ito, yung kapwa mo servant, yung utang sa iyo na mababayaran naman, di mo pinatawad, tinapon mo kagad, pinakulong mo kagad. So anong ginawa po nung master? Dinala siya doon sa magto-torture sa kanya. So sabi in conclusion, sabi ni Jesus Christ, this is how my heavenly Father will treat you. Which means, kung hindi po tayo matutong magpatawad, kapag tayo nagkasala, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos Ama. Gusto ba natin yon? No? Siyempre hindi. Gusto natin patawarin tayo. So kaya alam ko po na it is easier said than done. Alam kong hindi madali, lalo na kung sobrang nasaktan tayo. Hindi madali ang magpatawad. Hindi madaling mahabag, no? Hindi madaling mahabag sa kapwa mo na sinaktan ka ng todo. Kaya masyadong komplikado po ito. Hindi ganun kadali ito eh. Sige, pinapatawad na kita. Di ba? Wala na sa akin yun. Kalimutan mo na yun. Pinatatawad na kita. In principle, alam mo natin na dapat magpatawad tayo. Pero in actual, alam mo natin na na hindi ganun kadali yun. Kaya doon po sa pasimula, ang sabi ng Panginoong Diyos, no, for the kingdom of heaven is like this. So which means, ito pong ganitong uri ng character o ng attitude, pang ano ho talaga yan, pang kingdom of heaven. Talagang doon ho yan eh. Dito sa mundo, i-try natin our very best na sundin yon, no? Hindi madali. Hindi madali ho, alam ko 'yan, no? Alam nating lahat 'yan. Lahat tayo in one way or the other nasaktan tayo ng todo, na ano po tayo, hindi lang tayo basta na-offend, kundi talagang may malaking pagkakasala na nagawa sa atin. At hindi tayo, kumbaga po, dahil nasa flesh pa lang tayo na ganito, talagang nag-i-struggle tayo dyan. Nag-i-struggle tayong lahat. Kaya dyan po pumapasok na kailangan natin talaga ang Diyos sa buhay natin. No? Otherwise, hindi tayo makakapagpatawad eh. Talagang kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung tayo po ay sa mga yon, nag-i-struggle tayo dyan, let us just continue to ask God to give us the strength, no? Na tayo ay dumating doon sa point na yung taong sobrang sinaktan tayo ay maano po natin, mapatawad natin, no? At talagang ano yan eh, naglalaban kasi yung ano mo eh, yung flesh mo eh, no? Kaya kailangan mo talaga diyan ay Lord, tulungan mo ako kasi mahina ako. Lord, tulungan mo ako kasi hindi ko kaya kung ako lang. Pero gusto kong gawin to, Panginoon, dahil ito ang gusto mo. Ito ang pinag-uutos mo sa akin. Kaya wag po tayong magiging judgmental dun sa mga kapatid natin na ano ba naman to, hindi makapagpatawad, di ba? Minsan medyo judgmental din tayo eh, na pag yung mga kapatiran po ay hindi makapagpatawad, nandoon na kagad yung ano natin, alam mo naman dapat ka magpatawad, ba't di ka makapagpatawad? Di ba? Pero hindi natin alam kasi yung dinadaan ng struggle ng tao eh. No? Kaya pag ganun, huwag tayo maging judgmental, ipanalangin natin dahil baka isang araw sa atin mangyari yon. Baka ganun din tayo. Mag-i-struggle din tayo sa pagpapatawad. Pero ang maganda po nito,
Siyempre, tinuturuan tayo ng Diyos katulad nitong lesson na ito, very simple, walang malalim na theology ito. Pero alam natin, no, na hindi ganun kadaling gawin. Kaya lalo tayong magdidepende sa Diyos. Lord, ayokong maging alipin ako ng hindi ko pagpapatawad dahil wala namang ibang unang nahihirapan kundi ako, di ba? Ganun no eh. Kaya Lord, gusto ko nang makalaya dito, gusto kong maging masaya ang kalooban ko, ang isip ko. Kaya tulungan mo ako na ako ay makapagpatawad sa taong sobrang sinaktan ang aking pagkatao, ang aking puso, ang aking damdamin. Kaya kailangan nun natin talaga na to cry out before the Lord for mercy and for His grace para tulungan niya tayo. No? So niwala po ako na may mga tao po na madali eh. May mga taong madaling magpatawad, di ba? Pero may mga tao din po na matagal magpatawad. So iba-iba po ang tao eh. Kaya iba-iba ang dealing ng Diyos sa atin eh. Ang ano lang po doon ay wag lang tayo magsawa na humingi ng tulong sa Diyos para po tayo ay matutong magpatawad, no? Humiling ng kalakasan sa Diyos para magawa natin 'yon. At wag po tayong maging judgmental sa kapwa natin na parang sa tingin natin hindi makapagpatawad, no? So, yun po mga kapatid at ang sabi ng Panginoon diyan, ang pagpapatawad ho ay galing sa puso. Sabi diyan, unless you each forgive your brother from your hearts. So, yung pagpapatawad po ay hindi lang ito yung isip, no? Hindi lang ito yung kumbaga yung buo mong pagkatao. Ang pagpapatawad ay talagang ano po 'yan na hindi pa imbabaw. Ika nga, ang pagpapatawad ay talagang dapat sincere at ang pagpapatawad po ay dapat talagang totoo sa puso mo. Okay? So hanggang dito na lamang po mga kapatid. My time is up at tayo po ay magsasara sa panalangin.